Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa ating lesson 4 ng ating LID2, Forming a Cell. Tulad ng sinabi ko, napaka-importante yung assignment previously ng select cell members. Ibig sabihin, kumuha kayo ng mga taong isa-cell nyo. Meron na ba? Sino ang may cell na nandito? Okay. Yung bumubuo pa lang. Bumubuo pa lang. So, kuha ng tao na magiging cell member mo. Doon sa, actually, yung pina-follow up mo, sabihin mo na sa kanya. Kunyari, may pina-follow up kang isa. Tatayo ako ng cell. Isa pa lang siya. Diba? Gusto mo ba ikaw, unang member mo? So, kahit isa pa lang siya, alam niya cell. Okay? So, kasi kahit isa lang, pwede. Diba? Where 2 or 3 are gathered, and 2 na kayo. Okay? So, basically, ngayon, ang assignment na yon pinabubuo na sa inyo yung cell. Okay? Ibig sabihin, pili kayo. Ngayon, kung posible na merong huli ako, bubuin ko pa lang. So, pag-pray mo na yung mga makakasama sa cell mo. Of course, anong kailangan para kasama sa cell? Una, kung hindi siya may Christian, syempre. Kung tumanggap ko. At kung sakasakaling nandun kayo sa sitwasyon at wala pa rin kahit Christian, no? na makakay, di mag-win na kayo. Okay? So, ang title ng ating topic ngayon ay The Roles of a Cell Leader. Napaka-importante makita natin to ang cell leader ang pagiging cell leader in this life. So, bago tayo mag-umpisa, pangunahan tayo sa panalangin, Sister Eva. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po o Diyos sa oras na ito na binigay mo sa bawat isa sa amin. Hindi, Panginoon, na hinili natin sa iyo ang pagsama mo sa amin. We are more than 2, we are more than 3. Oh God, thank you, Holy Spirit, na nandito ka sa amin kalagi natin, Diyos. And Lord God, sa aming pag-aaral, ito yung maging halakasan namin, karunungan, kaalaman, O Diyos, para matupad yung aming mga vision, yung aming mga dreams para sa iyo, O Diyos. And Lord, sa aming tagapanguna, ikaw ang nagbigay sa kanya ng kaalaman at sapat na salita, Panginoon, tamang panalita, Panginoon, na encouragement sa bawat isa. Salamat sa lahat ng papuri. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Okay, so ipa-follow up yan ng inyong mga cell leaders yung learning activities niyo previously. A cell leader has multiple roles. Okay? Trabaho, ang cell leader ay, sabi ng isa sa JCLM, now I have the best job of all, okay, the best career, no? At sabi niya, to be a cell leader. Alam niyo, yung taong bumabago ng mundo, no? Yung taong may malaking ministry, halimbawa si Peter Tanchi, halimbawa sa CCM, no? Meron siyang 12 na disciple niya at yun yung cell niya. At basically from there, ang dami nangyayari kasi pag nagmamature yun, malaking pagbabago magagawa ng Lord sa mundo. So, napaka-strategic, napaka-significant, napaka-importante na gawain ang trabaho ng cell leader. Yan ang pinasok nyo. Okay? So, multiple roles. Kailangan bawat role na to gawin mong mabuti para magtagumpay ka. We are using 4 professions that relate to certain important facets of being a cell leader. 4 professions and 1 object. Okay? 4 professions. Ano yung mga profession na yan? Una, as a cell leader, you're a lifesaver. Di ba? Hindi lightsaber. Lifesaver. No? A lifesaver is defined as, one trained, sige. One trained to sacrifice of drowning persons. Tsaka, you're a lifesaver. Di ba? Sasabihin ng tao, salamat. No? Minsan, kahit maliliit na bagay lang, hindi lang tawag na yung lifesaver dahil angkop na angkop yung pagdating. So, gusto ko lang makita nyo na yung role na nyo bilang cell leader is a lifesaver. Bilang cell leader, sabi ni Pablo kay Timoteo, pastor na siya, sabi sa kanya, o di gawin mo yung ministry mo maayos, turo mo yung pero sabi niya, kailangan pa rin do the work of an evangelist. Ibig sabihin, yun ang ibig sabihin ng life-saving, di ba? Tayo, sinasave natin ng buhay, sinasave natin mula sa kasalanan tsaka sa impyerno.
Sa impyerno, yung penalty ng sin. Pero hindi lang yon, yung power ng sin. Di ba? May mga tao alipin sa kung ano-anong mga bagay sa buhay dahil sa kasalanan. At tayo, dumarating kasangkapan ng Diyos para makaahon sila ron. Mabago sila ron. At hindi madaling trabaho yun. Ano lang ang key sa lifesaver? Siyempre, dapat magaling siya lumangoy sa pool. Ganon din naman sa nagliligtas sa buhay. Yung mga bagay itutulong mo sa kanya, dapat okay ka doon. Alala ko si Mahatma Gandhi. Sabi nung isang babae, sabi niya, Gandhi G. Gandhi G. Yung anak niya kasi, bata pa lang, nasa todo ng hawot. Mahilig talaga sa matamis. Sobrang hilig sa matamis. Sabi niya, natatakot ako maging diabetic yung anak ko. Ganyan, sabi niya. Pwede mo ba kausapin? Sabi niya. Sige, bumalik ka pagkatapos ng 2 buwan. Ba? Yung 2 buwan, bumalik, kinausap niya. At nakumbinsin niya naman yung bata. Ngayon sabi niya, ba't mo akong pinabalik pagkatapos ng 2 buwan? Siyempre, pa-practicing ko muna, gano'n din ako. Sabi ko din, kung ano natulong mo sa kanya. Kaya, aayusin kayo ng role niya pagiging lifesaver. Kasi if the gospel really works, di ba? It should work sa'yo. So, tutulungan mo siya, tulungan mo na sarili mo, iaahod mo, iniligtas mo. Okay? Dahil alam natin, a cell leader must live a lifestyle of evangelism. Right? That instructs and inspires effective evangelism. Ibig sabihin, kung ikaw ay nabubuhay, yung buhay mo talaga yung evangelism, may ipapasa mo sa disciple mo mag-evangelize. Pag hindi nila nakikita ka nag-evangelize, di ba? Tapos sabihin nyo, mag-evangelize kayo, parusa lang sa kanya yun. No? So dapat, actually, evangelism nakahawa eh. Yung isa sa faculty sa ISOT, very important evangelism, hindi ina-assume eh. Kahit nag-aaral na mag-pastor, may iba, pastor na, turuan pa rin ng evangelism. To share the poor law. Well, basically, gano'n sabi, naman to, parang basic. Pero sabi niya, hindi namin ina-assume importante sa kanila. DNA namin yun eh, sabi niya. No? Pinakwento ng isang faculty doon, dala niya yung mga disciples niya, tapos akit sila sa bundok, Southern California, akit sila sa bundok, parang retreat nila, yung bonding time nila. So dumaan sila sa gasolinahan. No, si Dale yung pangalan niya. So si Dale, pag kinakausap ni Dale yung gasolin mo, yung share niya. Gagabihin. Yan yung mamaya, napatagal na yung usapan. Dale, let's go! Kaya tawag na siya. Teka lang. Yung pala, hindi niya alam, tinuturuan niya sila. No? Mas mahalaga sa gagawin natin, kaluluwa. Yung priorities ba? Kaluluwa, kasi yan. Kaluluwa. So yun ang pinapakita niya. Sabi ni, pangalan niya isa sa 12 ka ni Peter Tanchi, si Jim Welcher, salita na rito si Jim Welcher. Sabi Jim Welcher, si Dale, kung saan kami sinabak nun. Makakahanap siya ng isang forum ng mga, alam mo yun, mga Kiwanis, Lions, yung mga group ng mga civic groups, salihan nila, party, Republican, civic, gano'n. Tapos pinanagay, speak kayo. Ang ginashare lang naman nila, yung 10-minute clincher nila, yung gospel. Yun lang naman na yun. So, iba-ibang okasyon, sabi. Doon kami nasabak kasi yung discipler namin, win ang win. Kaya kami, win din. Okay? So, napaka-importante yun. Okay? So, pag sinabing, notice yung sentence bago yun, both definitions relate to the leader's evangelism. No? Lifesaver siya kasi the first to gospel effect and the second to his effectiveness. Ibig sabihin, yung gospel may epekto sa kanyang buhay, no? At siya ay effective niya na papasa yung gospel sa iba. Okay? So, yun ang unang role, lifesaver. Ewan ko, yung mga bata ngayon, hindi nyo na naabutan yung Baywatch, no? David Hasselhoff. Hindi nyo na naabutan. Okay? Dati, mga bida sa TV, lifesaver. Okay ito, lifesaver lang, may kwento pa. May series pa. Diba? Pero sa spiritually, napaka-importante yung role ng lifesaver. Number 2, caregiver. Yan, caregiver din kayo. Okay? Anong ginagawa ng mga caregiver? Nag-aalaga. Nag-aalaga. Papalit ng diaper. Papakain, di ba?
This role is defined as providing direct care, as with children, the elderly, or the chronically ill. No? Tulad si Kat, no? Inalaga niya yung daddy ko. Ganyan si Kat, siya na ngayon ang expert. No? Kami na ngayon ang nagpapatulog kay Kat. Dahil, siyempre, alam niya yung bagay niya. No? Nurse siya. This relates to the nurture and ministry of the cell leaders directly to the members of the cell. Okay? So, yung pag-aalaga mo sa bawat membro ng cell. Okay? Just like caregivers, cell leaders must adjust their ministry to the needs of their cell members. Ayan, ha? Sino nag-a-adjust? Yung member o yung leader? Leader. Yung leader. Ikaw mag-a-adjust. Huwag niyong gawin yung mga bagay na hindi pa nila kaya. Siyempre, hanggang doon lang sa kaya niya. Yung therapist dun sa daddy ko, di ba? Unang goal, makaupo man lang. Tapos, di ba? May labas man na yung pa. Tapos makatayo. Tapos makalakad. Later on, makasian mag-isa. So, yung progress ng ginagawa niya, small by small, slow by slow. Okay? Ganun ang ginagawa ng nag-aalaga. At kung hindi niya maalagaan ang sarili niya, yun ang role ng caregiver, inaalagaan siya. No? Sabi dyan, cell leaders, sige nga, pakibasa mo, Cell leaders must be sensitive to both the felt needs as well as the real needs of their members. Ayan. Ano ang real need? Siyempre, real need nila mag-grow sa Panginoon. Pag meron lesson sa Bible, merong real need. Pero meron ding felt need yung mga yan. Ang cell member mo, pag dumating, hindi naman kaagad niya kung anong gustong turo niya sa leader, yun lang ang interest ko sa buhay. Hindi, di ba? Meron siyang inaatupag sa buhay. May love life yan. Siyempre, tuturuan mo, huwag muna. Ano ba? Meron niyang, sabi nung, nalala ko lang dati, hindi ko pa alam ko na cell group. Ano ba yung cell group? Masaya nun. Tutulungan ko nun mag-grow. Maganda may cell. Talaga may accountability ka. At meron ka pang mautangan. Eh siya nga pala, dito sa atin, gusto natin i-encourage ang tao na alam nyo ang nangyari from experience, pag merong utangan, nasisira ang relationship. Kahit ang magandang intention mo tumulong, magbigay ka na lang yung mabibigay mo. Pero kung yung aasahan mo siya, nako, iiwas na yun pag hindi mabayaran or something. No? So, sa ating experience nasisira. Kunyari, meron siyang kailangan na 5,000. Wala ka naman 5,000. Kung pautang, meron. Pero hindi ko sa iyo. Pero, 50 pesos, meron ka. Sorry, ito lang may bibigay. Kung mas malaki naman, okay lang. Kung katulad kanina, hindi kahit 10,000 pa. Sorry, 5,000 lang ang kailangan mo. Ito 10,000. Papunta pa lang doon si Neo. Okay? So, yun yung isa sa mga role natin. Felt needs, hindi lang real needs. Okay? Siyempre, real need nila mag-grow. Okay? Pakituloy na. In order to do, they must build into the life. Do this. In order to do this. Into the life of each of their cell members. Like an excellent caregiver, the leader must develop an intimate trust relationship with his members so that they willingly trust and obey the teaching and guidance of their leader. Like an effective caregiver, the leader must also have a clear idea of what full health looks like so he can caringly lead people to recovery, restoration, revival, and revolution. Okay. No? Una sa lahat, ang ganda na sinasabi dito, no? Kailangan ng tiwala. Ang pundasyon sa inyong cell, tiwala. Katunayan, hindi naman magbubukas sa iyo yan kung walang tiwala. Wala kang malalaman sa problema niya. Kaya, pag nautangan ka na, alam mo, may tiwala na sa akin. Di ba? Ngayon, hindi ako. Siyempre, may tiwala. Importante kasi na bukas siya sa'yo. Gusto mo yun. Paano nga nagiging bukas ang cell members niyo sa inyo? Sige nga. Paano tiwala, anak? Banding, okay? So, marami kayong time together. Hindi yung gawain lang. Pag yung puro activity lang kayo, pantingin nyo doon, Bible study lang. Teacher ka, estudyante ako. Humihingi ka ba ng solusyon sa teacher mo, sa buhay? Dinadala mo ba buhay sa teacher mo? Hindi, di ba? Lesson lang yun. So, banding, ano pa? Kinakamusta mo. So, tinatanong-tanong mo rin. Pinapakita mo na interesado ka, hindi lang dun sa lesson niya, kundi sa kanya mismo. Ano ba?
Nakitaan ng napagkatiwalaan. Okay, napagkakatiwalaan ka. Paano napagkakatiwalaan ka? Ito ha, pag consistent ka, napagkakatiwalaan ka. Pag sumipot dili ka, mahirap ka mapagkatiwalaan. Pag nag-fulfill ka ng oras, yan, napagkakatiwalaan ka. Ano ba? Ha? Open. Bukas ka rin. Kung gusto mong maging bukas siya, umpisahan mo. Di ba ganon? Di ba? So, pag nagbubukas ka, magbubukas din siya. Nakikita niya kung ano yung pwedeng dalhin na usapan. Pwede pa rin dalhin usapan. Saka pinapakita mo na hindi ka natatakot na ipakita na hindi ka perfect. O din siya matatakot ipakita hindi siya perfect. Di ba? Pero kung pulang pinapakita mo, wala kang problema, magaling ako, hindi hindi napapakita niya. Okay? So, kung ano yung pinapakita mo, yung ganun ang ginagawa mo. So, binubuksan mo rin ang sarili mo. If you're open to them, they will be open to you. Okay? At pag close na kayo, open. Close, open. Okay? Joke yan. Okay? So, pero isa pa, kailangan alam mo kung ano ang itsura nito pag nag-grow na. Okay? So, habang tinutulungan mo siya, alam mo kung ano itsura. Kung halimbawa, ang cell member na talagang nagmamature na ay marunong na magbigay. Ito ha, pero inuutuhan ka. Pero ako, pag ito natulungan ko to at nag-grow to, matututo to magbigay sa iba. O, di ba? So, usap-usap muna kayo, tulungan mo siya mag-earn, di ba? Yung mga ganun bagay. Tulungan mo siya mag-ipon. Tulungan mo siya. Alam niyo ako, Christian na ako, may best friend ako si Jack, mayaman yun. Hindi ako sa Makati. Tapos palagi, ako tawag sa akin, King Freebie. Kasi kalibre ako palagi. Kalibre. Buraw. So, like kainan. Pag sabi, kain tayo lunch. Sabi ko, yoko. Bawa naman ako. Lilibre ka namin. Hindi na gusto mo marinig eh. Tsaka ako sasama. So, pag sabi, okay, go na ako. So, ganun ba? Wala akong testimony. Una, dahil na hindi ko kaya handle ng ano ko eh. Tinanong yung sweldo, sabi ko, kung bihira, mas malaki sweldo mo sa akin. Sabi sa akin mo, tapos sabi, binata ka ba? Tapos ganyan. Ako, nakakabili ako ng mga gamit. So, pinagagastos ko. Pagkain lang naman, pagkain. Tapos sabi niya, kaya ako, nag-iipon ako. Hindi Christian yun tinidisciple ako. Yan ang nangyayari. So, kung sa leader ka, ba't ko ba kinento yun? Paano maging open? Pero ang punto ko, alam mo kung ano sana ang maging itsura ng idea. Ito hindi sapat lang sa akin na nakaka-raw siya sa gastos niya. Gusto ko, yun ang purpose ng pasobra ng Lord. Para mag-bless ka ng iba. Okay? Pag ako, natulungan ko to, magta-tight na rin to eh. Or yung devotion man lang, yung devotion. So, pag natulungan ko to, sana ito, yung sanay na siya na pag may problema, tumatawag sa Lord. Bago ko pa maabutan ng kwento ng problema, answer na. Testimony na yung problema. So, pagdating na isang ikot na isang linggo, testimony na. Okay? So, dahil marunong. So, you know what full health looks like kasi doon mo siya akayin. Number 3, yung napaka-importante, developer. So, hindi ka na lang lifesaver, hindi ka lang caregiver, developer ka pa. Grabe, development na to. Ano ka na to? DMCI. Ano ka na? Bigating ka na, SM Land. Ayala. No? Sige nga, pakibasa mo, Jerry. A developer is someone who attempts to put land to its most profitable use through the construction of improvements. Under God's authority and power, cell leaders also put lives to their most profitable use in God's kingdom. Amen. Okay? So, next time na tingin nyo, huwag nyo ismulin cell leader to. Lifesaver, caregiver, at developer. Development ang trabaho mo. Sige, tuloy dyan. The leaders builds up the lives of the followers of Christ entrusted to his leadership. The word also means someone who grows, makes or invents things. Cell leaders also grow and make disciples, all God wants them to be. To do this, they must be growing and becoming Christ-like themselves. The leader not only develops disciples to become fruitful, Christ-like leaders, he also developed himself to become a fruitful community and team. Okay, so ang dinedevelop mo, ang land, no? Yung Kingdom of God, land na ipinagkatiwala sa iyo para i-develop, yung kaluluwa ng mga taong doon at yung team as a whole. Kaya importante rin sa iyo na close sila nagkaka-relate. Pag sila ay meron ng nagkakausapan na ng personal ng close sa cell mo, hindi lahat ikaw lang ang kausap. Alam mo, malalim na yung team.
Nagkukwento siya, hindi lang kwento. Kunyari ako, pag palagi ng cell, pastor, para ako lang kausap na lahat. Pero pag pare, di ba, nag-uusap na ito, merong, yung bonding namin, lumalim din. Diba? Hindi lang yung cell leader, kundi sa isa't isa. Okay? Tapos, ang hangarin na rin nila, magtulungan yung isa't isa. So, pag dinevelop mo, ang gusto mo siya maging, yung pwede siyang maging sa Panginoon. Okay? Actually, gusto mo siya maging leader. Gusto mo siya maging representative ng Panginoon. Okay? So, you're a developer. You want him to become fruitful, Christ-like leader. Okay? Meron tayo ilalagay dyan sa yun ang mission natin. Ilalagay natin dyan sa ilalim ng clock. Or maybe replacing the circular clock dyan. Para sino man nakatayo sa harapan, mo lahat, kung man nang lalabas mula sa loob, makikita nyo no. Make Christ-like disciples. Okay. Para kahit anong ginagawa, yung ba ginagawa mo, nakaka-make ng Christ-like disciples yan. Kasi yun ang natupad natin. No? So, merong isang malaking church, ang laki-laki ng church nila, pero kahit saan, makikita nyo. Make, followers of Christ who make followers of Christ. Yun yung kanilang mission. So, yun palagi nasa isip nila. Okay? So, you're a developer, you're always developing them. And then, finally, you're an exporter. Ako, pataas to. Exporter ka na. Sige, go, Christian. This relate to sending rules of the cell leaders. Okay, no? So, ibig sabihin, nag-expert ka. Ano yung expert mo? Yung tao, the best people. I-develop mo sila, tapos i-export mo. Okay? So, yan ang ginagawa ng isang Kristiyano. Okay? Sige, tuloy, Christian. An exporter is one who send or transmitting in another place, or one who causes spread in another place. Okay. Magpapauso ka sa isang lugar. Ano ang sinuspread mo? The gospel of Jesus Christ. Or righteousness based on the gospel of Jesus Christ. Yun ang ikinakalat mo. So, ang paraan ay through developing people and sending them out. Okay? In the power of God, the cell leader wins and builds people in Christ and then sends them to do the same to others. Ito kaya sa QGC bilang cell leader, ang goal mo hindi maging malaking cell mo. Nakita niyo yung pinost ko dun sa FB, yung pag-addicted ka na sa addition. If you're addicted to addition, ang inaatupag mo yung laki ng cell mo. Hindi mo inaatupag yung dami ng mga hayop sa Panginoon. So, ang gusto mo sana, yung sila ay ma-develop para sila yung hayop. Okay? So, it's not the seating capacity, it's the sending capacity. So, yun yung hinahanap mo sa cell mo. Sana kami marami na papadala. Para pag nakita yung cell nyo, nakita, apat lang. Actually, apat ang tingin mo dyan. Pero, actually, nagkataon lang dahil yung 8 yun, nagpapastor na sa ibang QRGC Paris. Uwi yan sa next week na. Nasa member ko. Paris. QRGC Paris. Okay. Okay. So, pakituloy, Chris. As he enables them, send people to sell, to lead cells. Also, God used the cell leaders to. As he enables them yan hindi as he enables them. As he enables them, he sends people. Cause spread in other place. A life change that came from trusting and obeying God based on the gospel of Christ. Okay? So yun ang ginagawa ng nag-i-export ka. Okay? Napaka-importanting role. Okay naman, hindi naman masama ang import, no? Makakabuti nga yung imports natin. Pero kung puro imports lang tayo bilang isang bansa, maano tayo. Dati, ang Korea, nung mahirap ang Korea, nagpaangat sa economy nila, exports talaga. Parang battle cry nila, export or die. Dami nila kailangan i-import. Pero if we do not export, we die. So, mamamatay tayo sa gutom. Pero, hopefully, mga ganun din tayo sa church, sa cell. Pag ang cell ko hindi nakakasend,
Di ba? So, saan mo sinasend ang mga tao mo? Una, sinasend mo sa encounter. Napaka-importante, sinasend mo yung tao mo mag-win ng disciple. So, kahit na kayo, gusto mo sila mag-win ng disciple. Di ba? Sinasend mo sila para mag-lead ng group. Sinasend mo rin sila para mag-lead ng leaders. So, doon mo hinahanda yung mga tao. Pastor, hindi pa ako nag-uumpisa. Pero pag nag-uumpisa ka na, yun ang ginagawa. Hindi mo naman kasi magagawa yun ng isa lang. A leader is not built in a day. A leader is built daily. Kakapanalangin mo, kaka-influensya mo, kakasalita mo. Okay? Yan ang law. Ano yan? Law of personal growth. Ano? Hindi. Yung a leader is not built in a day. A leader is built daily. Founding, hindi ko na maalala. Okay? Sige, mahanap natin yan. Basahin nyo ito ha. Karamihan sa mga leadership principles na kinukuha natin sa syempre sa Bible, ang malaking influence sa atin si John Maxwell. Ang 21 indisputable laws of leadership. John Maxwell. Katunayan, pinag-usapan pa kung muntik yun ang naging required reading ng Kaya maganda lang talaga yung yung Way of the Shepherd. So, tinalo ng Way of the Shepherd ang 21 laws. Kasi pang-self. 21 indisputable laws of leadership. Okay? So, and then finally, 4 professions and 1 object. Kayo bilang sa leader ay thermostat. Basically, sinasabi nito, hindi kayo thermometer. Anong kaibahan ng thermostat at thermometer? Ha? Thermometer, sasabihin niya lang kung anong temperature. Ay yung thermostat. Gagawin niya kung anong temperature. Nagsiset ng temperature. So, yung cell mo, yung init ng cell mo, yung saya ng cell mo, yung commitment ng cell mo, ang cell leader ang responsible dyan. Pag ganyan kayo mag-isip, hindi nyo sisisi na cell, hindi kasi sila committed sino ba thermostat niyan? Para ka naman thermometer, di ba? Malamig sila tamad sila Siyempre, iisip mo, hindi, trabaho ko to di ba? Paiinitin ko to mga to. Okay? At pag ayaw nila uminit, magkakabanggaan kami kasi thermostat ako. Aalis sila pag hindi sila may pera. Katrabahuin mo, okay? Papanalangin mo, ganyan mo, gusto mo mag-init. Sa totoo lang, hindi mo mapapag-init ang tao sa sarili mo lang pepto. Power of God yan. Yes. So, pray ka, example ka. Pero sana naman, dahil alam mong thermostat ka, sana kung anong gusto mo sila maging, ganun ka. Diba? Sige, matapos na to, di ba? So, di matapos na rin to sila. Tandaan nyo, kahit yung hindi nyo tinuturo, na ituturo nyo yun. Katunayan, mas marami silang mapupulot sa iyo kaysa sa sinasabi mo. Mas madaling gayahin yun Kaya palagi sinasabi sa akin ni Mildred, nung isang day yung disciple ko siya, ay, ganun ba? Ipakita mo kasi. Sabi. May pera ka? Pag pinakita mo, gets ko yan. Hindi ko nakikita di ba? Ginawa ko na ginagawa mo. Diba? Nakwento ko sa inyo kay Andrew, di ba? Yung nagpa-follow up ako. Nag-follow up ako si Andrew. Tinuturuan ko siya mag-follow up. Ano yung nasabi mo dito yun, di ba? Kasi sabi niya, yung una, yung Psalm 23. Hindi lang ako handa nun. So ngayon, kinuha niya na yun, nagagawin ko. Part na ng niya. No? Kasi, dapat magtuturo ng Psalm 23 kasi nakita ko ginawa ni Pastor Pagtapos na share, Psalm 23 kasi hindi ako handa sa follow ko. So, gawin natin lahat kasi makukuha talaga nila yun. Okay? So, yung lalo-lalo na yung init. No? Paano ginagawa yon? Sabi dyan, nakita niyo itong paragraph na he knows where the followers are, where they should be, how to get there, and then he lovingly takes them there. Alam mo, kung nasa na sila sa faith nila, saan sila dapat pumunta, tapos paano pumunta ron, tapos dadalhin mo sila. Yun basically ang self. Pag nakita mo yung self, ito huwag kayong mali-discourage pag alam nyo kung ano yung level ng cell member nyo. Buti nga alam nyo, guys, hindi nyo alam Diba? Ay,
mumura pa pala siya. Kundi praise the Lord, alam ko ngayon kung ano yung area na babaguhin sa kanya. Di ba? Bukod sa usapan namin, alam mo, dati namumblema rin ako dyan eh. Di ba? So, sasabi ka na yun. Ito yung tulong niya. Di ba? O kaya pag-usapan niya, ano ba masasabi niyo itong sa pananalita? Di ba? Mag-raise ka lang na. Sila rin. Alam niyo, napakakapangyarihan na nagtuturuan sila. Kaya sa ikaw lang na ikaw. Maganda sila nag-aakaano. Naalala ko nun doon, yung sa Quezon City, meron pag-usapan to yung mura. Hindi, hirap kasi. Pag excited, sabi niya. Kaya sabihin na natin, pambira. Kaya ako, ang gamit. Ako yata nahawa sa kanila. Pambira talaga. Well, pambira. Ginagawa pa ng mura yung pambira. May isang beses, sinawag siya, pag tayo, pambira ka! Natatawa ako kasi nagbabantayan sila sa isa't isa. Pero, napaka-importante noong alam mo kung nasan sila. So, tinatanong mo. Importante rin na alam nila kung saan sila papunta. Ikaw, alam mo kung saan sila papunta. Pero minsan hindi nila alam. So, mabuti at binibigyan mo sila ng yung faith goals. Yung, sa akalay dito, setting faith goals help bring about unlimited cell growth, and unstoppable gospel advance. Gusto mo sila magkaroon ng goal. Personally, sa buhay nila. Gusto mo nila tulungan. Ang gawin mo lang sa goal, wag masyadong mataas na hindi niya maabot. Hindi niya man lang makita para paano umandar. May impacho. Wag mo impachohin. Di ba? Put the cookie at the lowest part of the jar. Put the cookie jar at the lowest part shelf para maabot niya. Itataas mo naman din yan later on. Di ba? Si Kung Fu Panda, di ba? Later on, lalagay mo sa taas. Magka-tumbling-tumbling na siya papunta ron. In the meantime, doon lang muna sa baba. Pangat ng pangat. So, importante yung faith goals. Mas mataas ng konti kung saan siya naroon, itataas mo siya doon. Importante rin yung faith goals nyo as a cell. Alam niya, uy, 3 na tayo. Di ba? Tawa ka doon, di ba? Hindi mo sasabihin, sila 10 na tayo, 3 pa lang. Hindi. Di ba? Sasabihin, pero stop ka eh, di ba? 3 na tayo. Alam mo, hindi, imbitahin tayo, biro mo, magiging 6 tayo. Ganon, di ba? Dala-dala lang tayo. Hindi pa Christian. Hindi siya makakilala sa Panginoon. Di ba? Okay? So, gusto mo bigyan sila ng pataas na goal. Ultimately, gusto mo actually, bilang cell leader, makabuild ng 12 leaders. At ang means mo ay yung cell. Kung yung cell mo palagi set ng goal, hindi matatapos ang growth niyan. Hindi naman yung natatapos sa 12. Magiging 12 leaders sila. 12 leaders, magkakaroon ng 12 leaders. Di ba? Tuloy-tuloy yan eh. Yung cell lang na yun. Pwede ka na mag-grow unstoppable. Magulat ka na lang, may network ka na ng malaki. Tapat ka na ng building ko. Okay? Any question doon sa bagay na to? These are the roles. Naglagay lang ng mga illustration para makita nyo yung responsibilidad natin bilang cell leader. Marami tayong katulong. Pag-uusapan natin yan yung mga resources na we can draw on. Pero sa ngayon, ang responsibilidad nyo, nag-win ako, di ba? Nagpa-follow up ako. Yun eh. Tapos, tinug-disciples ko sila para maging leader. Tapos, pinapadala ko sila. No? Save, establish, empower, deploy. Parang simple. Parang simple lang, no? Kasi ginagawa na natin. Pag ginagawa na natin, kaboring na yun. Tinuturo mo, pastor, matagal na namin ginagawa yan. Yun ang sa akin ang kaligayahan. Pero, pag yun sa iba naman sa inyo, challenging, ang encouragement mo lang, basta ito yung lalakaran. Diba? Mag-win tayo. No? So, sino sa inyo over the weekend lang nag-select, hindi pa nakaka-select ng kanyang cell members? Hindi pa nakaka-select? O meron na? Hindi pa. Okay? Select na kayo ng cell members sa lahat ng mga contracts. Okay? Select. Ano na? Prayer of 3? Prayer of 3. Hindi. Yung prayer of 3 is more evangelism. Yung selecting cell members is yung mga na-save na. You're choosing disciples. Na-share na. So, hindi ka talaga makakaselect kung wala ka na-share. Alam niyo ba si Jesus, by the time na pinili niya yung 12 niya, ang dami-dami niya nang nawin. Kung marami ka na-win, di ba? Marami kang pagkukunan. Kaya nga, ang recommendation ko sa'yo, ang evangelism sa'yo, lifestyle. Sabihin niyo sa leader niyo, actually sa QRGC, ito na yung gusto natin lakaran. Gusto natin, merong isang day regularly sa week na nagwi-win.
Kaya lugi tayo sa mga nagka-campus harvest kasi twice a week. Win sila ng win. Oh. Tayo naman, kahit mabagal lang, maglagay tayo ng part, no? Sa club, di ba? Maglagay tayo ng part. Okay? Every Wednesday. Ako sa akin, Wednesday sa akin. Sana makausap si Dib. Natakasan ako dito. Yeah, pero, one day makakapag tapos, win tayo sa neighborhood natin. Win. Okay? Question? Wala na? O, sige, yung assignments natin. Okay? Una, sino sa inyo ang nagbibigay pa rin ng kanyang power form? Personal witness report. Yan. Okay? PWR. Personal witness report. Every week yun. Oh, every cell meeting. Every cell meeting, binibigay niyo sa cell leader nyo. Hinihingi ba kayo ng cell leader nyo? Subong niyo sa akin pag hindi. Okay? Bonding time. Okay? So, bond with disciples. Hanap kayo ng isang activity. Napaka-importante yun di ba? So, ng bonding time. Actually, hindi naman kinakailangan maging sobrang bongga. Di ba? Umpisa nyo lang muna sa mani-mani at blitz. So, ano man laro meron kayo, no? Pitik bulag. Jack and Point. Di ba sa konting kasiyahan lang other than yung cell meeting. Basically. Kwentuhan, kape-kape. Hindi ko alam sana kung ano. Pastor, sa cell group kasi namin, after ng aming cell, bumba ang kainan kasi masipag ang aming cell leader. Tapos may lahat ng gusto magdala. Dadala. So palaging kainan. Bumba kaming pagkain, kaya mataba kami. Parang ayaw na namin umalis tuloy doon. Oo. So tumasagal nyo. So tapos na yung cell meeting pero pwede pang next Oo, step. minsan matagal Okay yun. kami. Maganda yun. It's called the food factor. So di ba may 4 W's? Welcome, worship, word, works, tapos wallow. Okay, so lagyan nyo rin ng food pack. Pag-usapan natin yung later. May mga touches na makakatulong. Pero, pag sinabi kong bonding time, it's something other than the cell meeting. So, kasi ito, pagtapos ng cell meeting, tutuloy nyo lang, it can be considered part ng cell meeting. Iba yung nag-meet kayo other than yung meeting nyo. Kumaga, nagtipon-tipon kayo, hindi para sa activity, kundi para sa isa't isa. Yun yung nako-communicate nun. Na, anong purpose ng gagawin nun? Wala. Kasama ka lang. Again, kung gusto mo maging open, di ba? Maging close kayo. Okay? Tapos, yung case study, preparing myself. So, ano-ano ang mga ginagawa nyo in preparation sa cell niyo. Okay? At para sa closing prayer, okay lang kasi may video naman. Pero, ito ang yung preparing your cell, ang gagawin nyo, ang importante na gagawin nyo, no? Yung plans nyo na para umpisahan yung cell nyo, isulat nyo na. Okay? Isulat na yung plans para umpisahan. Tapos, sino sa kanyo na nakabasa ng second chapter ng Way of the Shepherd? Ayan, sige nga, kwento. Ano yung mga nagustuhan nyo doon? So, anong title ng chapter na yun? Tungkol sa? Okay? Hindi na mula. Okay, yung getting the shape. No? Kasi, know the condition of your flock. So, okay, so one is mo. Ano yan? Knowing the condition, kasi isa-isa din sila. Sure. So, hindi lang yun, it's activity. Di ba? Minsan nako-communicate natin ang cell, parang yung activity lang. Hindi, yung sila importante. To summarize it, to become a good leader, you should be a good shepherd. You know, you should know the condition of personal, when you have personal Touch. Okay? Yun talaga eh. Yun talaga. Pag nag-lead ka, it's a personal trust relationship. Pero kung susunod lang sila sa'yo dahil, wala, ito si leader ko. Sana, gusto nila. Kung siya leader ka man o hindi, susundin ka talaga nila. Para may interaction, kailangan mo yung makinig sa kanila. Sure. Alam mo yun yan pinag-usapan natin, di ba? Yung importante sa'yo, hindi lang yung kung naiintindihan nila yung lesson, kundi yung kalagayan nila mismo. So, inaano nyo,
na sinusubaybayan mo yung body. Shepherd ka kasi. By the way, ang cell leader ay shepherd. Actually, isang tawag na cell shepherd. Kayo ang pastor ng kawan na pinagkatiwala sa. Okay, so yung para sa mga bubuo pa lang, ngayon yung na-planuhin, ayun nilagay nyo sa case study, paano ako maghahanda na bumuo ng cell ko. Kung may cell na kayo, yung preparation lang ng was it done previously? Wala yun. Personal development. Question, Pastor. Yes. For example, naka-start ka na magbuo. For example, nagkagawa ka na, may tatlo ka ng kasama sa cell mo. Pwede ka pa rin doon sa dating cell group mo. Ay, hindi. Kasi parang ayaw mong Hindi ka. Wala. Dati yung system natin, iba. No? Dati yung system natin, bubukas dalawa, magiging dalawa. Pero sa G12, ano yan? Palagi, yung cell na binabibilang mo, palagi ka nandun. So, magiging dalawa cell mo. Isa kung saan member ka, isa saan leader ka. Kasi parang malungkot na umalis ka dun sa group. At saka kailangan ka maggabayan eh. Hindi pa tapos yung paggabay sa atin. Di ba? Tuloy-tuloy na paggabay. Ako nga, may cell akong kapag kailangan matulong, makatulong pa rin ng cell leader. Sure. Kasi hindi ka pa rin masyadong magaling. Sure. So, ang mentoring ay cell leader cell. Ang goal mo nga, lahat sila maging leader eh. Ibig sabihin, bukod doon sa cell na ito, ginagawa ko sa leader ko, sila, may cell din sila. So, yun. So, hindi titigil ng cell mo. So, hindi natin papatay ng gano'n. Ang namamatay lang for various reasons. Siyempre, pag pumunta na tayo lahat sa Lord. Kunyari, nakasay tayo sa France, sabay krumash, sabay tayo. Siyempre, hanggang buhay pa isa, andun pa rin. Okay, so, pero may mga various reasons. Minsan, nag-move on na sa yung cell ni Jesus. Nag-move on. Pero, hindi naman gano'ng kabilis yun na namamatay. Some cells last many years. So, while it lasts, di ba? Kasi hindi na talaga kaya. So, pero habang kaya, gawin natin lahat. No? Gawin natin lahat para makarami. Para pagtapos na, alam mong tumutuloy pa rin in just a different form. Hindi lang nagawin. Alam mo sa Ipinagtansya, meron siyang group na sinasabi, when you need me na lang. Parang when you need me. Kasi meron na rin sila. Mga pastor na. Okay? So, question. Pastor, di ba, paano pag sa preparing myself, magbubuo ka pa lang, tapos, gusto mo, maging committed sila. Paano yun? So, gusto mo hindi sila mamamatay kasi bago pa lang. Kasi nag-prepare pa lang sila. Sure. So, nalagay mo yung mga plano mo para sa kanila, di ba? Yun ba yung sabi mo? So, okay, ang unang-una napaka-importante yung selection. Di ba? Ibig sabihin, paano mo masiselect? Di ba? Una, gusto ka. Siyempre may relationship kayo. Okay? So, rebuild ka. So, usually, yung taong dinala mo sa Lord, gusto ka nun. Kasi ikaw nagdala sa akin sa Lord. Lalo na kung pinapalap mo. Di ba? So, sila yung mga taong pinagkatiwala pa lang sa inyo ng Panginoon. Ang goal mo sana, ganito. Nung wala ka pang cell, pag nag-win ka, tapos nagpa-follow up ka, nag-win ka, nagpa-follow up ka. Mga ganun lang ang ginagawa mo. Pag dumating na sa point na tulad ngayon, nag-decide ka, bubuo ka na ng cell, ang gagawin mo ngayon, doon sa cell mo, sa pamamagitan ng cell mo, nag-win ka, nagpa-follow ka, cell activity na yun. Pag nag-evangelize ako ng mag-isa or kasama ang iba, nag-evangelize na yung cell namin. Nako mo? Pag nag-consolidate ako, nag-consolidate na yung cell namin. Kasi lahat yun sa cell nila. Ako yung idea. So, ngayon, ewan ko kung I'm answering your question. Nag-uumpisa yung lahat, kinuha mo sa mababang commitment pa. Hindi mo siya maaasahan magkaroon ng mataas na commitment kasi baby pa. So pagka, nung pinanganak si CJ, tinuruan namin magsahin. Kasi importante yung kanin, di ba? Pero siyempre, hindi pa siya marunong. Ang alam niya lang, kumain, tumede. Yun pa lang. Yun lang muna. So, sasanayin mo. Ang mga unti-unting growth sa cell nyo, binibigyan nyo siya ng responsibility. May mga bagay na hindi mo naman kinakailangan maging mature Christian para gawin. Ikaw tagatawag. Di ba? Ikaw tagasulat ng prayer request. Marami kang pwedeng magawa na kaya nilang gawin sa level na yun. Okay? So, marami pang iba. Mag-ayos ng silya.
Or kung katulad kayo nila ate, maghanda ng pagkain. Biglang yun ang wala mga kabataan masyado. Meron naman tayo, tiyatos, di ba? At talagang minalas-malas. Boy Bawang. Boy Bawang Fellowship tayo. Okay? Any questions sa assignment or sa... Diyan nakatulong ba yun? So, ano step na gagawin ko? Paakyatin yung commitment nila. So, pero ang unang-unang step ay umili kayo. Kahit hindi nyo pa nakakausap, nakapili na kayo. Si Egay, si Ogoy, si Egoy, sila ang tatlo. Tapos kakausapin nyo sila. Basta yung pinapanalahan ko na witness ko, pwede ko sila gawin na happy. Sure. Sure. Yung na-win nyo na. Tapos pinapanalangin ko na. Oo. Yun. Oo. Kina-consolidate mo na ba? Hindi pa po. Hindi mo pa na-win. Pero pag na-win mo, Nami na po sila, pero hindi ko pa sila... pina-follow up. Oo. Ayan. Okay. So, pina-follow up mo siya with the goal na at some point, sasabihin mo sa kanila, importante ang sell. Usually, sa atin sa third lesson. Hindi ko sinasabing third meeting kasi minsan, yung unang lesson, 5 meetings yun di ba? Hindi niya mag-gets di ba? Pero pag nasa third lesson siya, fourth lesson, di ba? Ayun na. Malalaman naman natin kung ready na yun kasi hinaya mo sa prayer works, pupunta Di ba? Sa prayer cells. Okay. Any pa? Wala na? Ang sarap ng ganito, parang ito tayo mag-service. Sarap kasi nakaupo Basta na-observe ko, napakabait ni Lord kasi nakikita ko ngayon, mas active ang kabataan. More sa kabataan. At Amen! Sa campuses pa sila nag-invite, nag-ano. Alam mo, marunong nga Lord kasi sa TV pag manood ka, nalulungkot ako tingnan na namatay ang isang bata, 15 years old, dahil pinugbog or pinano sa frat, sa drugs. And then, ngayon sa atin, nakikita ko, puro kabataan. Kukunti lang nga kami mga may edad. Lifesaver. Hinaya ko nga kaya dumadami ang gospel sa campus kasi yun yung gate sa heaven o sa hell. Kasi dati, pag narinig ko sa news, problema ako, kawawa naman mga bata, may mga apo din ako maliliit pa, yung mga napapagkamalan ko minsan, napapatay ng walang solusyon. So, sa ngayon nakikita ko, kumikilos ang Panginoon. At meron pa isa importante, corporate. Kasi yung mga employees at saka yappies, business people, yung kailangan din natin maabot yun. Sino mabago sa atin man. Okay lang po ba yung, kasi yung isa kong alaga sa ilan ng tatay niya na huwag daw mag-cellbook kasi sinama niya sa dating daan. Pero okay lang po ba kahit isa mo pa sa cell na okay. Oo. Siyempre, ganito yan Di ba, tinutulungan mo siya na sa katotohanan. Tapos, tinuturuan sila na magpasakop sa lahat ng bagay, maliban lang mo yung pagpapasakop na yon ay labag sa Diyos. Di ba? So, ibig sabihin, tinutulungan mo rin siya. So, okay lang kung sinabi ng tatay mo, gawin to, di ba? Pero, tutulungan mo pa rin siya na kahit pag-pray mo tatay mo, makakilala sa Panginoon. Di ba? So, iniingatan mo na hindi siya maging suwail sa parents niya. But at the same time, iniingatan mo rin na hindi siya tumalikod sa Lord. Okay ba yun? So, pwede mo siyang sabi, huwag pupunta sa cell. Kunyari, hindi pupunta sa cell. Tapos, pero tutulungan ka tayo. So, pwede ko kung gusto ko yung pong bisitahin sa kanila. Yun, pwede rin yun. Actually, para sa mga bata, ito lang para sa bata. Mas importante nakikita kayo ng magulang. Kaya sa hindi. Para makita nila. Kasi takot ng magulang. Sino ba kayo kulto? Baka kaya kayo? Kulto. Di ba? Sa mabuti nakikita nila. Normal. Di ba? Baka tagtad. Kaya, H-word. Ano yung H-word? N-word na pakulto nun sa H-word. H-word yun yung sinalihan ni Royet, yung nagkabarilan sila nila. Yung Iliana at saka Padilla. Yan. Okay? So, yun yung CIA grupo ni, Robin Padilla. World Organ. Pero, ibig sabihin, so natatakot yung mga parents. Pero pag nakikita niya kayo, na-at-peace sila. Galang kayo. At sasabihin mo rin sa mga disciples, pakita nyo na maganda. Okay? Tapos pag lumitaw na rin kayo, magdala na rin kayo pasalubong. Yun lang.
Paano ba naman ako nila saging? Sapili ng saging. Okay? Kung ano man lang. Kape. No? Magkakape ako sa inyo, dala ko sarili ko kape. Timpla ko kayo. Pero, seriously, pag palagay ang parents, no, normally, ang gusto ng parents, mapabuti lang yun. Tapos, pag may pinagbawalan, protektahan nyo sila para hindi sila ma-discourage. Usually, nadi-discourage. Bawal na, wala na. Ayan na, tapos na. Biyano na ako. Ganun, di ba? Okay na yan. Part kasali yan. Okay? Ang iglesia, ang gagaling magprotekta ng kanilang tao. Di ba? Pag kinontra, alam niyang kinokontra siya, pero pumapalag, marunong. Ibig sabihin, hindi pumalag against, kundi hindi paglalabang yung mananampalataya. Tulungan niyo rin yung mananampalataya. Okay, thank you very much. Nasiyahan ako masyado. Masyado lang tagal. Dito mo tayo nagtatapos. Gusto mo ba? Sakat. Okay? Next. Okay. See you next time. Grabe tayo. Ay, bawat. Pero Lord, ayaw umalis. salamat po Panginoon sa kasiyahan na meron kami. Salamat po Panginoon sa gagawin namin. Mabigat na role ito, O Lord. Pero Lord, willing kami, O Lord, matuto. At alam namin, gagaling kami habang ginagawa namin. Salamat po Panginoon dahil hindi nyo naman gusto na perfect po Panginoon. Basta sumusunod lang, O Lord. Kaya alam namin, mamamali kami. At yun nga yung paraan para matuto kami po Panginoon. So, subok-subok kami. Damihan namin yung mga mali namin para marami kami natututunan. Tapos pag-grow kami ng pag-grow. Pabawas ng pabawas yung mga mali namin. At nagiging katulad kami ninyo, hindi lang sa ugali, kundi sa ministry. Pangalan ni Jesus. Amen. Para kayo po umuwi.